Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily word. At ngayong araw na to, no, pag-uusapan po natin ang pastoral theology. Pastoral theology. So, ang ating text po ay mula po sa Kawikaan 27, no, versikulo 23 hanggang 27 o Proverbs chapter 27 verse 23 hanggang 27. Babasahin ko po sa English translation sa NIV. Sabi doon, be sure you know the condition of your flock and give careful attention to your herds. Verse 24, for riches do not endure forever, and a crown is not secure for all generation. When the hay is removed, a new growth appears, and the grass from the hill is gathered in, and the lamb will provide you with clothing, and the goats with the price of your field. You will have plenty of goat's milk to feed your family and to nourish your female servant. Yun po, no? Pag-usapan po natin ngayon is pastoral theology. So welcome again sa ating daily word. So unang-una, number one, nung makikita po natin what is teaching for today. Number one is know the condition of your flock. Dapat alam mo kung ano yung condition ng flock mo o kung ikaw po ay pastor or ikaw ay leader, alam mo kung ano yung status, no? Alam mo yung status ng mga tao. Ano ba? Lumalago ba sila? Ano bang journey na sila? Lumalago ba sila sa salita ng Diyos? Nagpi-pray ba sila? Tuturuan ba sila mag-pray? Or tawag doon, umaattend ba sila ng Sunday service? Or tawag doon, umaattend ba sila ng small group or Bible study or life group, no? Tawag po sa amin nun is life group. So malalaman mo kung ano yung condition ng flock. Sabi, be sure you know the condition of your flock. Di ba kapag pastol, alam dapat kung anong condition, may sipon ba, di ba? May sakit ba yung tupa, no? Nakainom ba yan ng tubig na madumi or nakakain ng pagkain madumi na hindi pwede sa kanya. Kaya importante, no, bilang mga pastol, alam natin kung saan natin dinadala yung mga tao. Kung ano yung feeding nila. Dapat binabantayan natin yung feeding nila. Importante po, no, dito sa pinag-uusapan po natin ngayon, alam mo kung ano yung kondisyon ng mga tao, no, na pwedeng pinagkatiwala sa iyo if ikaw ah tag doon, office, na ikaw ay manager or sa office ka nagtatrabaho, you know the condition, no, of your people. Alam mo dapat kung anong kondisyon ng mga tao na hinahandle mo or pinagkatiwala po sa'yo. Lalong-lalo na po kung ang pinagkatiwala po sa'yo ay kawan ng ating Panginoon. Importante po, alam mo yung condition. Kasi doon na magsisimula kung doon na magsisimula yung growth pag nalaman mo na yung kondisyon ng mga tao. Importante, binabantayan din po yan, no? Bukod sa doctrine, bukod sa sarili natin, bukod sa ano pang bagay, dapat binabantayan din natin yung mga tupa na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos. Pangalawa, for riches, do not endure forever. Importante, mahalaga dito, no? Yung hindi tayo material, no? Nagpapastor tayo o nag-leader tayo. Sabi niya, for riches do not endure forever, a crown is not secure for all generation. Dapat maintindihan natin dito na yung pagpapastor na ay paglilingkod talaga sa ating Panginoon, di ba? Or ang paglilid ng mga tao ay hindi about riches. Actually, ang paglilid ay kasama ang sacrifice, no? Kasama talaga ang sacrifice diyan po, no? I know, no, what I mean, no? Alam niyo po kung ano yung sinasabi ko. Kung ikaw po ay nakikinig yan, leader ka or kahit isang tao nga lang, di ba, pag nilid mo, di ba, medyo mabigat na eh. So, how much more yung malaking tao, marami palang tao, malaking tao tuloy, maraming tao, no, maraming tao kang ililid kay Lord or marami kang taong handle, no? Importante po yan, no? Alamin po natin. And when the hay is removed, the new growth appears. Kailangan talaga may something na babaguhin tayo sa buhay rin. May change. May change na mangyayari. Kasi change inevitable. Inevitable. Importante po talaga yung change. Sabi niya, no, pag may na-remove na hay or mga damo, no, may bagong tutubo ulit. Ba, importante ganun. Ganun din sa atin, no? Importante talaga sa pagsiserve, no? May inaalis tayo sa buhay natin para lumago tayo. At serve na tayo ng serve. Pero tanong, lumalago ba tayo bilang servant ni Lord or bilang leader ni Lord? Kasi pinag-uusapan dito yung paglago no? Paglago mo rin sarili mo Kasi kung hanggang saan yung growth mo,
hanggang ganun lang din yung tao na ina-handle mo. Importante, bilang leader or ah, bilang pastol ng mga tao, ikaw din mismo pinifeed mo yung sarili mo para meron ka din ma-feed sa iba. Hindi pwedeng di mo pinifeed yung sarili mo. Di ba? Kasi anong ibibigay mo sa tao kung wala ka namang pinifeed sa sarili mo, di ba? Or sa buhay mo na salita ng Diyos, lalong-lalo na, or mga karanasan, mga aral na kailangan mong matutunan upang may share mo rin sa iba at maging pagpapala ka din sa iba. So, and the grass from the hills is gathered in. So, and the lamb will provide you with clothing. Sabi no, yung lamb ang magpo-provide sa iyo ng susuotin mo o nung damit na kailangan mo. Sabihin, itong mga taong to, pag binahal mo, pag inalagaan mo sila, isang araw, no, sila rin yung tutulong sa'yo. Importante, malaman po natin dito, sabi, the lamb will provide with clothing in the goats with the price of the field. Grabe, ang bigat nito. Di ba? Kasi may tinutukoy dito yung yung meron kang minahal mo. Importante mahalin yung life work mo. Mahalin yung mga taong nasa iyo. Na hindi dahil may benefit kang makukuha sa kanila o may benepisyo sila sa iyo, hindi ganoon. So, kailangan mahalin mo sila kasi iba mahal sila ni Lord. Unang-una, mahal sila ni Lord, mahal ka ni Lord, diligtas siya ni Lord. Ikaw yung tao na inilagay sa kanya, importante, mahal mo siya, di ba? So, the goats with the price of the field. Sabi niya, isang araw, itong mga tao na ina-handle mo, if you are pastors, no, isang araw, tutulungan ka niya. Unti lang naman, actually, kung iisipin mo, di pa ako masyadong matagal na leader po in church. Pero isipin mo yung mga tao, may mga tao talaga na kahit anong tiyaga mo sa kanila, hindi ka tutulungan eh. Pero may mga tao talaga na minahal ka. No, talagang isang araw, babalikan ka ng mga yan. No, pag gumanda yung buhay nila, inayos ng Diyos yung buhay nila, hindi ka na makakalimutan. At hindi dahil po dahil sa makukuha po natin, hindi dahil minahal mo po sila eh. Kaya kanila babalikan. Okay? So, uh, verse 27, you will have plenty of goat's milk to feed your family and to nourish your servants. Diba? Even yung mga needs, yung mga kailangan mo. Sabi, in-nourish, even feed to your family. Sabihin, no, may extend to sa from generation to generation. Diba? Importante na malaman natin po dito na makita po natin na talagang pinagpapala din tayo ng Diyos. At magiging pagpapala ka sa iba, una, yung sacrifice mo ay magbubunga at yung generation na ina-handle mo ay magbubunga din. At hindi lang yun, magiging pagpapala ka din sa kanila at sa mga tao na kapaligid sa'yo. Diba? At sabi niya, you have plenty of goats milk to feed your family. Kasama yung pamilya mo. Pag pinagpala ka, kasama din yung pamilya mo. And sabi niya, to nourish your female servant. Ma-even yung female servant mo ipoprovide because of pastoring. Because of pastoring, na importante na makita po natin dito yung pagmamahal natin sa tupa. Hindi sa dahil may kailangan tayo sa kanila or talagang meron tayong gustong yun sa kanila. Hindi ganun. Ang tinutukoy po dito, yung pagmamahal mo na ibabalik mo isang araw kapag nagtiyaga ka ng tao. Kasi your yesterday, di ba, is yes of your generation. Dahil sa yes mo, maraming taong maliligtas. Dahil sa yes mo, maraming tao na pagpapalain maayos ang buhay, even their families. Kaya importante po at napakahalaga po dito ang pag-yes mo kay Lord. So, tayo po ay pipikit at mananalangin. Panginoon, marami po salamat sa araw na ito. At dalangin po namin, Panginoon, na kami pagpalain mo ng salita mo, Panginoon. Salamat, Lord. At alam namin, Panginoon, tuturuan mo kami magpastol ng mga tupa na pinagkatiwala mo po sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng gabay at karunungan sa pag-handle ng mga tao, Panginoon, na pinagkalob mo po sa amin. Nawa po pagpalain mo ang bawat isa na nagpapastol, na nagiging tao, even sa workplaces, or even sa school. Panginoon, give us wisdom, Panginoon. At I pray, Lord, sa may mga sakit po ngayon, pagagaling mo po sila, heal them, touch them, Panginoon, in the name of Jesus. At naniniwala po ako, Panginoon, na lahat po ng nalulungkot ngayon, Lord, you are the God of comfort, Panginoon. Speak to us, Panginoon, sa kanilang mga naranasan po ngayon.
At I pray, Lord God, sa mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng provision, provide every need, Lord God. At I pray, Lord God, sa araw na ito, tulungan mo po kami, Panginoon. I pray, Lord, na hindi lang dito sa Pilipinas umabot ang programang ito, kundi sa buong mundo. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming pong salamat sa bawat isa po. No? At palagi po natin sinasabi sa ating pagtatapos na mahal tayo ng Diyos. Maraming pong salamat. God bless everyone.